na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS, Trending and Isang Viral Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up about entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga. Ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, Agri Ascenso na naman po muli tayo. Halina't matuto at ma-inspired sa mga kwento ng ating mga kapwa magsasaka at negosyante ng agrikultura. Ako po si Ka Henry Uri. Siyempre kasama natin si Ma'am Nyet Orseo. Ma'am Nyet, magandang hapon po. Magandang hapon Ka Henry. Magandang hapon po sa nakikinig at nanonood sa Agri Ascenso. Ngayon ang ating paksa ay Farm to Table and Slow Food Movement in Pangasinan. Okay, sige. Ito po ang ating noong paksa. At by the way, sa pagpasok kasi ng buwan ng magsasaka at mangingisda, ating ipinagdiriwang ang kahalagahan ng mga magsasaka at mangingisda na araw-araw po'y nagsusumika po pang may makakain tayo, may maihain tayo sa ating mga hapagkainan. Ma'am, kailan na itatag itong Presidential Proclamation 339? Ano ba ito? Ito yung pagkilala sa mga magsasaka, tama po ba? Yes, Ka Henry, tuwing Mayo ay Farmers and Fisher Folk Month dahil sa Proclamation number 33 series of 1998. Yun. So ito yung pagkilala sa mahalagang papel sa agrikultura at pangisdaan at bilang paalala na ang kinabukasan ng agrikultura sa bansay nakasalalay din sa sipag at tiyaga ng ating mga magsasaka at mangingisda. Yes. So ang selebrasyon ito, ma'am, ay para palakasin ang suporta, Ka Henry, teknolohiya at kabuhayan para sa sektor na agrikultura. At syempre, dahil Farmers and Fisher Folk Month ngayong May, ay makakasama natin mamaya ang may-ari ng Our Farm Republic mula sa Pangasinan. Hihimayin natin ang kanilang ano nga ba yung farm-to-table concept at gaano kahalaga ang pagpapanatili sa lokal na pagkain doon sa itinataguyod na slow food community. Yan na ngayon ang naririnig natin, Ka Henry, mga slow food movement. Alright, maganda ito. Pero bago po yun, pag-usapan natin nga bahagya yung ating naging episode noong April 25, yung Seed Philippines, Nurturing Agri-Leaders for Future. Nakasama natin, ma'am, si Ms. Norhaya Vasquez de Macaling, Director for Program ng School for Experiential and Entrepreneurial Development Philippines. Ano ba itong Seed, ma'am? Ano ba yung mga naibahagi sa atin ni Ma'am Haya? Ang Seed Philippines, Ka Henry, ay ang School for Experiential and Entrepreneurial Development. Ito ay tinatag noong 2014 sa pakikipagtulungan ng Gawad Kalinga Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. So layunin nito na mabigyan ng oportunidad sa edukasyon at agribusiness training ang ating mga kabataan na nais
pumasok o magkaroon ng kabuhayan sa agrikultura. So yung mga programa nila kay Henry, more on sa urban farming, yung pagpapalawak ng programa sa urban farming. Meron ding mga programa at kurso na nag-aalok ang seed para kagaya ka Henry nung organic agriculture production and agro-entrepreneurship course at mga technical agriculture lessons. Maganda nito, meron na sila mga graduates, tama ba ma'am? Mula 2014, meron na daw 904 na graduates, ano? At 89% sa kanila ay maganda. Nakapagtatrabaho na rin sa Japan, New Zealand, Czech Republic at ang gamit nila yung TESDA NC2 certification. Yung isang magandang project nila ma'am, ano, yung community food farms tsaka food security. Yes, ka Henry, nagtatayo din po sila at nagtatatag ng mga community food farms. Sa ngayon ay meron na silang 153 community food farms, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, ito ay nakatulong na rin sila sa 2,000 pamilya sa lahat ng kanilang mga areas. Nagtuturo din po sila ng sustainable agriculture sa crop production, livestock production at organic fertilizer, pati yung liquid supplements at saka seedling production at agribusiness. At ito po ilayo namang maituro sa mga estudyante ang buong value chain ng agrikultura. Sabi rin po nila sa seed ay hindi hadlang ang maliit na espasyo upang makapagtanim sa mga urban areas. Ayan. So, pagpapakita po ng kita sa agrikultura, ibig sabihin kahit nasa mga urban areas kayo, hindi kayo po pwedeng mawala ng tsansa na makapagtanim at makapag-ani at makapagbenta pa kung may mga sobra-sobra. So, may hamon lang yung programa, Ma'am Nyet, no? Yung hamon na pangunahin paano mahihikayat nga ang maraming kabataan. Oo. Pero maganda, dun sa seed nila, na ipapakita nila na mahalagang pagsamahin yung edukasyon at saka yung pagninegosyo, entrepreneurship. Yes. Lalo na sa sektor po ng agrikultura. Kaya kung mayroong mga interesadong kabataan na nais pong makipag-ugnayan sa SEED, ay madali naman silang mahanap. May Facebook page po sila, yung SEED Philippines. Hanapin lamang po ang kanilang School for Experiential and Entrepreneurial Development o SEED Philippines sa Facebook. Kayo po ay maaari na nilang matulungan. Okay, so yan ang ating previous episode last Saturday. Narito naman ang mga balita mula sa DA at sa ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Atin sa atin ni Ma'am Nyet. Ma'am Nyet, go ahead. Maraming salamat ka, Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Matapos ang matagumpay na Young Farmers Challenge o YFC program nitong 2026, hinihikayat muli ng Department of Agriculture ang mga kabataan na sumali sa panibagong batch ng programa. Bukas na ang pre-registration para sa mga nais magsimula ng kanilang sariling agribusiness at may pagkakataong makatanggap ng financial grant para sa kanilang mga proyekto. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang Facebook page ng Department of Agriculture. Samantala, ngayong Mayo po ay naghanda ang DA ng weekly webinar series bilang bahagi ng buwan ng magsasaka at mangingisda. Tatalakayin dito ang iba't ibang paksa tulad ng pangingisda, livestock, high-value crops at rice and corn production na makakatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Tumutok lang sa kanilang Facebook page para sa schedule at iba pang detalye, kabilang ang registration para sa mga e-certificates. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At para sa amin naman po,
sa ATI, mga suki natin sa Northern Mindanao, iniimbitahan po namin kayong bisitahin ang Agri-Asenso sa North Min. Ngayon, sa kanilang huling araw na exhibit sa Ayala Malls, Centrio, Cagayan de Oro City, na may temang Driving Inclusive Growth in Agriculture through Innovation and Collaboration. Tampok dito ang iba't ibang fresh at locally sourced products mula sa riyon, pati na rin ang mga forum na pwede ninyong salihan. Kaya punta na po kayo sa Ayala Centrio sa Cagayan de Oro City. Samantala, para naman sa mga nais matuto ng makabagong teknolohiya sa pag-aalaga ng baboy, may libreng webinar ang International Training Center on Pig Husbandry sa May 5 po, ganap na 2:00 ng hapon, via Zoom. Tatalakayin dito ang Internet of Pigs from IOP to On-Farm AI na magbibigay ng kaalaman kung paano makatutulong ang digital technology sa mas epektibong swine production. Para sa mga interesado, mag-register na at huwag palampasin ang pagkakataong matuto. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa aming social media pages at ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Nyet. Babalik po ang Agri-Asenso 3:10 ng hapon. Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Narito muna ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Sa Pangasinan, aktibo ang Food Heritage Community na bahagi ng Global Slow Food Network. Layunin nitong ipreserba ang lokal na pagkain at kultura mula sa heirloom rice varieties, tradisyonal na bagoong hanggang sa seafood mula sa baybayin. Itinataguyod nila ang good, clean and fair food para sa masarap na lasa, biodiversity at suporta sa mga magsasaka at mangingisda mula bukid hanggang dagat. Lasa'y tapat, pagkaing lokal, pamanay siksik at sapat. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Alright, Ma'am Nyet, balik tayo. Sino po ba ang ating panauhin at anong ating pag-uusapan ngayong hapon?
Yes, Ka Henry, actually nakasama na natin to siya no nung unang-unang taon natin sa Agri-Asenso. Pinag-uusapan natin no ng RCEP. Pero ngayon, iba naman ang pag-uusapan natin. Makakasama natin ngayong hapon, Ka Henry, ang may-ari ng Our Farm Republic sa mga Tarem, Pangasinan. Isa po siyang magsasaka siyentista, organic food advocate at nangunguna sa Pangasinan Food Heritage Community. Ngayong hapon, Ka Henry, kasama natin si Miss Leia Astrud Santiago. Ayun. Okay. Oh, bakit nawala yata sila? Bigla, pareho. Ah? Henry, Ayan. magandang hapon. Hi, Ma'am Leia. Magandang hapon. Ayun. Ma'am Nyet, naka-online na sa atin si Ma'am Leia. Sige po, Ma'am Nyet, go ahead. Ma'am Nyet? Ano nangyayari? Naka-audio naman ako, di ba? Oo. Ma'am Nyet, Ma'am Leia, where are you? Bakit parang Parang nawala DZRH, Miss Leia. Saglit lang. Hindi, narinig po namin kayo, ma'am. Hello? O kami daw, RHTB, paki-check nga. Bakit nawala ro yung dalawa? Tayo ro ang nawala. Oo. Ano nangyari? Sige, checking. Okay. Makausap natin itong panauhin natin ng Pangasinan. Ano ba yung Slow Food International Program? Food Heritage Community. Yan. Ano ba yung mga... Okay, Ma'am Nyet, Ma'am Leia, you there? Yes, sir. Yun. Okay, Ma'am Nyet, go ahead po. Go ahead. Yes, Miss Leia, maraming salamat at pinaunlakan niyo po ulit kami dito sa DZRH. Siguro simulan natin doon sa inyong farm, yung Our Farm Republic. Saan po ito? Gaano kalawak yung inyong farm? Ano makikita dito? Ka Henry, kagagaling ko lang sa farm nila actually last week. So yun, paki-describe po. Opo. Oo, ang Our Farm Republic po ay matatagpuan sa 2nd District ng Pangasinan, sa mga Tarem. Ang aming farm, it's about 5 hectares. It is an integrated, diversified, organic farm. Kumbaga may hashtag kami dito, Ma'am Nyet, alam mo yun eh. Hashtag Team Always Busog. Kasi may tanim kaming rice, may alaga kaming baboy, meron kaming isda. Samut-sari ang aming mga tanim, may gulay, may herbs, may edible flowers, may fruit trees. So literal, ayaw naming magutom. Kasi lahat ng season, meron kami, Sir Henry, na ha-harvestin. Wow. Gaano kalawak yan, ma'am? 5 hectares, sir. About approximately 5.6 hectares. Pero ano ang dominant ninyo na tanim? Well, kung pupunta kayo kasi sa mga Tarem, talagang puro palayan. So, out of the 5.6 hectares, 3 hectares ay devoted sa palay production. Oo. Apo. Ayun. Ma'am Nyet? Yes, ma'am. Okay. Ang maganda doon, Ka Henry, kahit na talagang malaki ang palayan nila, pero ang lawak din ng kanilang farm. Pero yun nga, ma'am, pwedeng paki-describe, kasi farm to table tayo ngayon. Ano po bang ibig sabihin ng farm to table na konsepto? Well, ang concept na yan is basically at least, lahat ng mga tanim mo sa farm, 80% or 90% sana ng mga tanim mo sa farm, yun ang isi-serve mo sa bisita o sa turistang dadating sa iyong farm. Hindi ka na bibili, gagastos, hahango ng mga ingredients sa ibang lugar. Pero dito na, kasi tinanim mo siya, make idea ka na kung ano-ano yung mga menu na pwede mong i-prepare using your ingredients. And, well, at least sa amin, pag sinabing farm to table, yung mga kinakain namin hahango sa aming farm, ay hindi kami matatakot na i-serve yun sa iba. Kasi alam namin na ito'y malinis, walang pesticide, So, what we eat, we also share with other people, and we also tell them na, oy, punta kayo dito kasi kami mismo nagsasabi sa inyo it's safe and it's clean. Yun. Anong concept, ma'am, niyan? Pag-visit, may pre-order na o may mga luto na kayo na dadatnan? Pag farm to table po kasi, seasonal yan eh.
So, laging sinasabi namin sa mga dadalaw, ka Henry, na kailangan magsabi kayo, kailan kayo dadating. Kasi yung menu, it changes. Depende kung ano yung pwede nang ma-harvest. So, meron kami mga staple, kasi hindi nawawala, like native pig. So, ano yung gusto nyo? Lechon? Anong gusto yung luto ng baboy, diba? So, meron kami mga staple, pero may mga tanim kami na hindi pwedeng laging andyan because of the weather. So, always in season. So, you have to call in advance. Yung inyong mga seafoods, anong available palagi na seafoods? Ang Pangasinan kasi is aming is puro rice, no? So wala kaming dagat. Ang meron lang kami dito is yung alaga naming tilapia at hito. Ay, hito is tilapia. Ayun, tilapia and hito. Oo. Ayan. Si Ma'am Nyet, ano bang nakain ninyo nung isang araw dyan? Inggitin nyo nga kami. Yeah. Oo, ka Henry. Pero Ma'am Leia, di ba meron kayong ibinigay o sinerve sa amin na mga, ano yun, arosep kung sa Ilocano, ka Henry? Ano nga ang tawag nun? Seaweeds yan. Seaweeds. Sea Seaweeds, grapes. yeah. Tsaka meron pa yung isa, yung stem lang siya, yung ibinigay po ninyo. Parang pokpoklo. Yun ang tawag namin. Yes, ma'am. Oo. Meron po kasi kaming community. Yun nga po, yung aming komunidad na kasama namin iba't ibang farmers from other districts, other municipalities ng Pangasinan. So, dahil hindi lang kami farm to table, may concept kami ng slow food, no? At saka gusto namin ma-promote ang local heritage food. Kumukuha po kami sa kanila. So ang Pangasinan ay napakayaman, no? Asin, gusto mo ng asin, pampalasa, bagoong meron, maraming yamang dagat, at syempre maraming mga farms. So madaling humango ng mga main ingredients. Yan. Miss Leia, kwentuhan, ka Henry, meron lang akong isi-share kasi may isa silang masarap. Yung sabi mo nga, yung isang sinerve nila sa amin, yung vermicelli verde, na ang, kumbaga pansit, ka Henry, pero nakulayan ng verde dahil pesto. Pero ang pesto ay malunggay. Tama ba, Miss Leia? Yes, ma'am. Opo. Ang vermicelli is one of our best sellers. Pinasosyal lang namin, Ma'am Yet, yung pangalan. But it's basically sotanghon. Na ang pinaghalo-halo po namin ang aming gulay na malunggay, no? Which is very rich in nutrients. And then basil. Yan, pinaghalo lang, nilagyan lang ng chicken. Tapos naging green na. So, ito yung maisip namin noon. Kasi nga, yung mga nagpupunta dito na yung mga parents, yung mga teachers sa daycare, sabi hindi na ho kasi kumakain yung mga bata ng gulay eh. Nagsawa na yata sa ding-ding-ding. So, nag-come up kami ng yung sabihin na natin kakaiba. Kasi syempre ang bata makikurious, kulay green! Yung spaghetti o yung pasta. So yun, nagustuhan naman po nila. Ayan. So yan yung aming vermicelli verde. Wow. Na hopefully nagustuhan din ni Ma'am Yet, ka Henry. Opo. Yan nga po't ibinibida niya eh. Opo. Pero teka muna, ma'am. Yang inyong farms, training center din ng ATI. Yes, kami po ay very proud na extension service provider ng ATI at mahigit, I think, 14 years na tayong partner, Ma'am Yet, no? Yes. We started 2013. Hanggang ngayon, active partner kami ng ATI. Ako, sarap naman. Yung mga tarim ay gitna. Pasensya na kayo, di pa ako nakakarating ng mga tarim eh. Ano bang sentro ba ng Pangasinan yan? O easternmost part? Or dito lang bandang Tarlac? Saan ba? Malapit kami sa Tarlac, actually. First town after via Camiling San Clemente. Ayun. Yan. Tapos, ano yan, ma'am? Medyo mataas na lugar ba yan, yung mga tarim? Paakyat ba yan? Or... Actually, hindi eh. Flat, kaya maraming rice fields. Although, tanaw namin ang Caraballo Mountain Range and dahil meron ng daang kalikasan, shortcut na yun pa Zambales. Meron kaming way para makaakyat ng Zambales. Ayun, ganda mag road trip kung mamura lang ang gas, ano ma'am? Pwedeng sa susunod, ka Henry, punta tayo ng Our Farm Republic. Malapit lang.
Sige. Ma'am Yan, go ahead. Baka may gusto kayong Yes po. Kasi nga nabanggit po ninyo yung sa farm to table concept at saka yung ginagawa po ninyo sa heritage movement, no, para sa Pangasinan. Ma'am Leia, siguro i-share lang natin bakit niyo naisipan na magkaroon ng ganitong klaseng movement? And then ano ba yung tinatawag na slow food movement? Ayun, Kasi Henry, naririnig na natin to eh. Ang karaniwan na naririnig ko sa slow food movement sa Negros, no? So nagulat ako na meron na rin pala sa Pangasinan. So pa-share lang, Miss Leia, kung ano ito at bakit niyo ito ginawa. Sige po. Unahin natin yung usapin ng slow food movement, no? Ang slow food movement, actually, itong concept nito ay nagsimula sa Italy noong 1986, no? Dahil gustong ma-maintain ni Mr. Petrini yung good, clean and safe food. Natakot siya kasi ang dami ng mga fast foods na dumadami sa kanilang area. And tayo naman, no, na-inspire tayo dahil din sa pa-training ng ATI actually, no. Ako, per se, mahilig akong kumain, naniniwala ako na dapat ang magsasaka hindi nagugutom. So nagkaroon tayo ng series of trainings on farm to table, leading to slow food. After nun, syempre marami po tayong mga participants na na-excite. So mga farmers, and then may mga kakilala silang mga chefs, mga restaurant owners. Nagkasama-sama kami at pareho nga aming hangarin. Sabi namin, uy, nakakatuwa naman, meron na sa ibang lugar, sa Negros. No? Bakit dito sa Region 1 wala pa? Baka pwede tayong magbuo. So let's form a community. At ano ba yung advocacy natin? So ang advocacy ng grupo ay celebrating and conserving Pangasinan food heritage. So naniniwala kami na yun nga ang aming probinsya ay mayaman, no? Yamang dagat, yaman sa lupa, bundok, no, sa farm. So mag-research lang tayo. Ano ba yung mga pagkain na noon ay ini-enjoy natin? Na ngayon ay pawala na, or wala na, no? About to go extinct. So nakakatuwa kasi like-minded people, no? Nagkausap-usap, nagkasama-sama at naging isang parang komunidad. Na sige, ako ang bahala dito, magre-research ako. Ano ba yung mga meron pa hanggang ngayon na dapat protektahan pa natin para hindi mawala? So, yun Ma'am Yet. Nabuo kami recently lang, just last December. Pero since very active ang grupo, very passionate na i-share yung kaalaman, kami pa kaming gagawing activities. Kasi hindi lang to usapin na para lang sa aming komunidad, pero para sa lahat. So we would like to share it with everyone, hindi lang sa Pangasinan. Alam niyo Ma'am Yet, yan yung I think yun yung I'm always asking kung sino kaya ang magiging masigasig doon sa advocacy ng pagbabalik ng bahay kubo. Yun yung alam nyo, dekada 70-80s. Wala naman nung wala naman nung dumadaing ng malnutrition ng mga time na yan. Kasi bawat bahay ang nakatanim na marami, kung may halaman, may hardin man, ang marami gulay, may gumagalang manok sa paligid. Ang mga ilog malinis, may mabibingwit ka, may malilimas kang Sana yun ma'am, I think pwedeng parallel yan dun sa slow food kung po pwede sanang ibalik yun on a nationwide scale na ma-encourage uli lahat ng bahay. Nakakapagtaka nga ma'am kung bakit kayo sa napakarami kong naiikutang mga probinsya rin. Well, of course, exempted dyan yung yung Ilocanja, Pangasinan area na yan Talaga maghihilig magtanim yan Pero dito sa bandang bababa ng Southern Tagalog, papuntang Bicol, with all due respect, ma'am, ang daming nakatiwangwang na lupa, ang daming walang tanim, walang gulay, kukunti ang LGUs na nag-advocate. I don't know. Sana maging isipin nyo kung buong Pilipinas ang bawat bahay ay may ibabalik natin sa dekada 80
Tapos ang ganda ng paligid, puro gulay. Anyway, sige. I-share ko lang. Kasi kung kuho yun I'm very passionate on that one. Yung on that project, sana lang may talagang mag-spearhead nito kasi sayang. Sayang ang mga lupa, nakakaawa ang lupa na walang tanim, ma'am. Nasasayang. Oo. So sa inyo, siksik ang inyong farm, I guess. Kaya sabi ko nga team always busog and team we grow it. Lahat halos ng mga makikita yung tanim dito nakakain. Ultimo bulaklak, ultimo diba? damo. Oo. Kanya lang, ang isang tanong ko dyan, Ma'am Nyet, lalo ngayon napakainit tag-araw, 5 hectares. Anong source of ninyo? Anong source of water ninyo? Kami po ay mapalad sapagkat meron kaming solar water pump. So ito yung mga technologies na mainam ho sana ma-adapt ng ating mga farmers, no? And malaking bagay ito kasi ito'y tulong buhat sa Department of Agriculture. Yun, dahil we're promoting organic at marami hong pumupunta dito, maraming dumadalaw na bisita. Yun, nabigyan kami, nabiyayaan kami at nakita nila, uy, maganda pala yung gantong klaseng technology. Lalo ngayon, no? 44 degrees dito, Mamit! Ang init-init! Sus ko po. Paano ho yun? May pinagkukunan kayong ilog, pinaakyat nyo yung tubig o talagang nag-deep kayo ng tubo sa ilalim? Maganda ho ang irigasyon dito sa amin. Mababaw. Actually, dito sa barangay ko, kung hindi ho susunod sa RSF, no, walang pahinga ang lupa. Actually, maganda kasi thrice po silang pwedeng magtanim ng palay. So, maganda yung source of water. Oo. Galing. Oo. Ganda naman. Yun naman. Ma'am, tika muna. Ayaw ko lang palagpasin yun. Yung sinabi ni Ma'am na may project din ng DA for solar powered irrigated paano po ito? Saan makakakuha nito? Yes, Henry. Bali meron din ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng Regional Field Office. Nagbibigay po ng solar water pumps. No? Makipagtulungan lang po sila sa Regional Field Office. Kasi parang lalo na ngayon, Henry, yan ang kailangan. Dahil solar nga, yung gano'n, hindi na mga ngailangan ng gasolina. So, pinopromote po natin yan, Henry, sa pamamagitan po ng ating mga regional field offices. Opo. Okay. Sige. Siguro yung mga nakikinig sa atin, if you're interested naman, local, you go to your municipal agriculturist, regional DA office, and then ask for that assistance. Ma'am, pag-usapan nga natin yung business side. Kasi itong ganitong negosyo, alam ko marami na kayong magkakatabing farm, marami na kayong kung konseptong pag-uusapan, baka hindi na rin unique yung mga farm to table dami no ha. Yung bang mga may-ari ng lupain na nakikinig sa atin ngayon, if they're going to adopt the same concept, pero ang interest nila is business talaga, kasi siguro di naman kung 5 hectares yan, ma'am, sigurado marami kayong pambenta Hindi naman yan lahat local, kumbaga family consumption. Tama ba, ma'am? Oo. Yung ganon, makakapagbenta ba? Maganda ba ang market? Actually, Henry, totoo po yun. 5 hectares for a family of 5 or 4. Napakaraming excess. Pero, yun nga, I think ang importante dun sa mga nakikinig na nag-iisip, pwede ko bang pasukin yung ganyang klaseng negosyo? Importante may network ka no? May network ka na pwede mong pagbentahan at may network ka na pwedeng magkaisa kayo. Kasi kung tutuusin, ang 5 hectares, maliit pa rin, Henry, kasi di ba pag mag-deliver ka sa malalaking chains, mga department stores, mga hotels, malaki, bulk ang hinahanap nila. So kung may grupo ka, kagaya namin, may komunidad, no, mabubuo namin yung requirement ng mga malalaking establishments. Kesa yung kung ikaw lang, makakabenta ka, pero yung sa negosyo side na masustain mo, hindi rin. Kasi konti lang Meron kang patingi-tinging ibebenta sa palengke. Pero
yung mga target market kasi nito is yung mga gusto ng quality at safe food. So merong ma-establish mo lang, mapatikim mo sa kanila yung lasa ng gulay mo o ng prutas mo. Maiiba yung konsepto nila. Ba't ganyan yung lasa nung sayo? Sige, sa'yo na kami kukuha. Pero it's important, form a group, have networks, para you'll know where to sell. Yung And also grateful kami because kahit yung kadiwa, malaking bagay yon. Para alam ng mga tao, yung malaman ng tao na, uy, may ganito pala. Yung presence mo maramdaman sa lokal. Yun. Yung ano ma'am, Nyet, yung product consolidation, I think yun ang binabanggit ninyo. Very important. Alam mo, ito kasing kadiwa is under government project to di ba? Of course. Yes. Pero ako iniisip ko rin ma'am sana meron ding, hindi naman masama, kung merong private sector na gagawa ng sariling version ng kadiwa. Kasi hindi yung government kasi very limited naman ng resources kasi hindi lang naman itong kadiwa ang priority. Sana merong parallel na private na mag-come up din ng kadiwa. Para hindi lang yung DA ang namimili ng mga produkto ng kasi ang dami pang lugar na walang kadiwa That's what I'm trying to point out, ma'am. Sa buong Pilipinas, ilan ba lang ang kadiwa? 'Di ba? Pero kung i-field up yun ng mga private sector, same concept lang. Hihingi lang ng siguro, I don't know. Baka makipag-MOU o MOA lang sa DA. Sige, yung mga wala kami na. 'Di ba? As a private sector. Maka si Ma'am Lea baka with her network maka-come up 'yan. Kasi malaking tulong 'yan sa mga producers. Oo. Malaking tulong 'yan. But at any rate, so hindi ho pwedeng walang market. 'Yun ang sinasabi niyo, Ma'am Lea. May market, magaling lang ang networking saka ang consolidation. Tama po yun, Henry. Oo. Kailangan maging masipag ka. Knowing your market is important. Huwag kayong tanim ng tanim. Tapos hindi mo alam, sisisihin mo yung gobyerno pag hindi mo mabenta. Ay, hindi. Dapat do your homework first, Henry. Sino bang bibili nito? Sino may gusto nito? And then yun yung padamihin mo dahil meron na talagang gustong bumili. Oo Ma'am, nakita ko parang nagagawa rin kayo ng ketchup yata at saka nag-dried tomato, Yes. Actually, na-inspire kami. Natikman mo ba, Ma'am Net, yung ating jamatis? Yes, may pasample yan sila. Jamatis. Dahil meron kaming, yun nga, network kami, isang community kami, may isa ho kasi kaming kaibigan at kasama sa organisasyon na nag-oversupply ng kamatis. And nalungkot kami kasi tulad ng nababasa natin sa news at sa Facebook, social media, gusto nilang itapon ka, Henry. Yeah. Kasi kay mura, 5 pesos. So sabi namin, teka muna, sandali. Tutulungan namin kayo, ipapakita namin sa inyo na wag itapon kasi pwede tayong magkaroon ng value adding. So iba-iba kami. Gumawa ako ng jam, galing na from kamatis. Nag-sun-dry kami ng kamatis kasi mas mahal siya pag binenta. Tapos yung iba sa amin gumawa ng tomato sauce, gumawa ng parang pang spaghetti sauce na rin. So pinakita namin na ang kamatis, hindi lang yan yung pinangsasahog. Marami siyang pwede pang gawin at mapaprolong ang shelf life. Pero bakit at higit sa lahat, kikita ka pa ng mas malaki dahil siya i-process. Pero nga, Ma'am Lea, Ma'am Nyet, anong masasabi ninyo roon sa pag dumagsa ang kamatis, dinadump na lang sa tabi ng kalsada, nabubulok lang? Ba't anong nangyayari? Ba't hindi nila naiisip yung ganyan kaya? Ma'am Nyet, ano kaya? Ako kasi palagay ko yung iba, papasok yung usapin pa rin ng kulang ng mga technician sa baba to teach them. Makita lang nila yan, Henry, na madali lang pala, hindi ganun kalaki ang puhunan. Biro mo, isa-sun-dry mo lang, wala naman akong dryer na mahal. Araw lang, malinis lang yung pagdadry mo. Pwedeng-pwede mo na siyang i-dry. So I think it's a matter of, pagpapakita sa kanila na pwede ito.
Yeah, siguro ka Henry, sabi nga namin dahil nag-oversupply, may mga paraan naman for value adding, no? Kumbaga yan, yung ginagawa nga nila Miss Leia, sun-dried tomato, mas mahal pa pag kumain ka sa restaurant na sun-dried na pasta, sun-dried tomato, ang mahal, yung ganon. So, siguro ang lang natin is, of course, dagdag kaalaman, pagpapakita sa kanila. And syempre, makakatuwang naman nila doon ng ATI, pero kasama natin dapat yung ating mga local government units. Minsan ka, Henry, parang sa farmer level na rin, hindi din sila naiengganyo magkaroon ng value adding dahil siguro wala naman silang market, saan nila ibebenta. Gaya nga nung nabanggit ni Miss Leia, dapat alam, no, kung saan mo imo-market tong mga to. Kaya right from the start talaga, ang in-espouse na natin sa department is maging mapagmatyag, maging businessman. Parang bago ka magtanim, bago ka alamin mo muna kung saan ang market mo para hindi ka din nag-oversupply. Ito, meron akong lang idadaing sa inyo at siguro mapapasubalian ito ni Ma'am Leia at saka ni Ma'am Nyet. Kasi ang nakikita kong buhay ng mga magsasaka sa baba, nakasalalay unang-una yan sa municipal agriculturist Yung municipal agriculturist, in fact, sisimulan ko rin sa barangay, sapagkat sa Sangguniang Barangay, merong tinatawag sila ma'am na committee chair within the Sangguniang Barangay on agriculture. And that alone, kung masigasig yan, pagkatapos masigasig yung municipal agriculturist mo, na alam mo ang bawat tibok ng puso ng mga magsasaka sa bayan mo, ano ang itinatanim ni Mang Pilo, ni Mang Juan, ni Mang saan may kamatis, saan may sibuya, saan may tilapia, saan may palagay ko kung masipag, masigasig, ma-creative, resourceful, matindi yung network ng municipal agriculturist. Malaki ho ang maitutulong noon sa sa mga magsasaka sapagkat siya yung link. Siya yung link papunta sa DA provincial, papunta sa DA Agriculture Regional, sa AMAS, sa ATI at sa lahat. Tama ba ako, Ma'am Leia? Nangyayari ba sa inyo yan? How efficient with all due respect? Iyan po ang isa sa mga malaking challenge ka-Henry. Kasi I think although mandated sila na talagang bumaba at alamin lahat, ang problema ngayon ka-Henry, natambakan din sila ng mga gawain sa documents no? Yung office work. That's why yung mga I think may samahan po ang mga Municipal Agriculture Office na nagre-request na mapondohan sila para magdagdag sila ng mga tao. Pero sa kaso po namin, kasi nga ho, napakalaking bagay po talaga napakalaking epekto ng training sa amin ng ATI. Nagkukusa po talaga kami. Ayun. At bilang extension arm ng ATI, kahit walang kalinga buhat sa baba, kami na mismo yung bumababa, nagtatanong, inaalam ano yung problema at ano yung pwede namin gawin. Laging ang tanong namin, may krisis o wala, paano ba maging isang solusyon? Hindi magdagdag ng konsumisyon sa gobyerno. No? So, yun kahit. Maganda yun, ma'am. So, Ma'am Nyet, in the absence of the presence of the municipal agriculturist, sapagkat marami rin naman nga silang ginagawa, yung bang mga magsasaka, kay maliit, kay malaking magsasaka, can go directly to ATI and ask, ma'am, meron akong kalahating hektarya rito na taniman ng luya. Baka naman matulungan ninyo ako to link to the market and of course para sa value adding at yung ibang mga kakilala ninyo. Pwede ho ba yun, Ma'am Nyet? Yes, ka Henry. Kaya nga din po tayo nagsa-certify. Ayan, kagaya kina Miss Leia, no? Na mga learning sites. Kasi sila yung katuwang. Kasi ang ATI, 15 lang po ang regional training centers niya nasa rehiyon. No? And nakita din namin yung problema dahil ngayon nga ka Henry, ang ratio ng extension worker at saka farmer nasa 1:2,000 Wow. So, hindi niya talaga yan maiikutan, no? May mga munisipyo na ganon ang ratio. Kaya po kami nagsacertify ng learning sites at saka yan, extension service provider kasi sila yung katuwang natin sa mga communities naman. So,
halimbawa, hindi sila makapunta sa mga training centers namin, meron po kaming mga learning sites na pwede nilang lapitan. Kasi yan ang aming agreement eh. Isa-certify namin kayo as long as i-share nyo yung technology nyo, i-open ninyo yung inyong mga farms. So in the case of Ma'am Leia, dyan sa Pangasinan, pwede po nyong i-extend yung trainings, yung of course yung processing noong anong tawag dito, value adding and diskarte sa market. Pwede ho yun. Opo, Ka-Henry, matagal na po namin ginagawa yan. Talagang bukas po ang aming farm sa lahat ng gustong matuto. And recently, kami din po ay isang FITS kiosk ng ATI. So kung ano man yung mga babasahin, yung mga educational materials na kailangan ng ating mga magsasaka na matatagpuan sa main, meron kami. And binabahagi namin yan. So, hindi kami madamot. Ako, bawal pong maging madamot pag ikaw ay isang extension service provider. Kasi sabi nga nila, Ma'am Nyet, little ATI sa baba para mas marami ho ang mabigyan natin ng serbisyo. Opo. Hindi, pero siguro naman, meron din naman, Ma'am Nyet, kayong ginawang delineation ng kung ano, baka mamaya o sige, dahil nagsishare naman ng knowledge yung inyong extension sa baba. Lahat na lang ginaya yung negosyo niya, paano din naman. Di ba? Hindi naman nagkakapare-pareho in your case, Ma'am Leia. Hindi naman. Hindi naman po kasi una sa lahat, diba, ang agriculture is site specific. Pwedeng yung good practices ko, yung mga mainam dito sa farm, okay sa iba, pero sa iba hindi. Tapos nandyan pa rin po yung usapin ng interest, no? Kahit ba pareho tayo ng area o pareho tayo ng nasasakupang constituents, baka iba yung interest mo. And usapin ho ng pagkain, Ka-Henry, ay naku, hindi ho mawawalan ng kliyente. Lahat ng tao kumakain. At saka, so, it's a friendly competition, ika nga. And when it comes to training, lahat ng inyong gustong matututuhan ay malalaman ninyo sa ATI. Ako na magsasabi, tama yun, Ma'am Nyet, di ba? Simula sa isda, sa gulay, sa palay, sa hayop, baka nga kung paano paramihin ang tipaklong na nakakain, meron din ang ATI niyan. Hindi ba? Yung mga exotic foods, marami rin naghahanap ng ganyan. But when it comes to training, ATI is there. At yan naman po ang yan naman po ang kagandahan na meron itong mga learning sites natin. Ma'am Leia, with your indulgence, when we return right after the break, pag-usapan natin, challenge and plans. Ano pa ang mga plano na inyong naisip at nakikita? Hindi lamang para sa inyong farm, kundi para sa inyong community dyan sa Pangasinan. 3:51, we'll be back. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Ating Agri Asenso. Ito ang Agri Asenso. Agri Asenso. Alright, Ma'am Nyet. Kasama pa rin natin si Ma'am Leia Astrud Santiago, ang owner ng Our Farm Republic sa mga Terem Pangasinan. Ma'am, palagay ko marami-rami na at malayo-layo na rin ang inyong narating sa inyo pong venture na ito. Ano pa ba ang inyong mga plano? At may mga challenges ba na medyo sumusubok sa inyong kakayahan bilang negosyante at bilang farmers? Una, Henry, is siguro pag-usapan natin yung plano. I would like to speak on behalf of our group, yung Pangasinan Slow Food Heritage Community. Plano namin this month, dahil buwan na para magbigay-pugay sa mga magsasaka, meron kaming balak na gawin sa SM, no? Yung pangalan nito is Hapag, Hardin at Pagkain. So it's a series of talks, no, on how to plant, what to plant, and of course at the same time usapin ng pagkain. So gusto namin ilapit palalo sa masa, no, sa mga nagpupunta sa mall at nagpapalamig lang. Abay may libreng talks na gaganapin ng aming grupo. And yung of course nandiyan yung usapin ng pop-up market. Sabi nga na Henry, kailangan may usapin ng negosyo eh. So of course, gusto namin yung mga members namin, no, kumita din kahit papaano. So may mga pop-up market sa iba't ibang areas. Iniisip pa namin kung sa gasolinahan, no, sa mga iba't ibang LGUs, na regularly makikita nila kami, makakausap nila kami, mapapakita namin at mapapatikim namin sa kanila yung mga pagkain hindi na nila nakikita.
Yan. Pagdating sa usapin ng challenges, of course, hindi mawawala yung dalawang bagay for me. Ang major challenge, of course, Ma'am Yet, is climate change pa rin. Lahat yan nararamdaman sa buong mundo. No, sabi ko nga parang iniihaw na kami dito sa Pangasinan. Kasi nagpo-46 and then 44 and then 43, hindi bumababa sa 40. So mainam na laging mag-aral, laging makinig kasi merong tinatawag tayong plant smartly. Diba? So nababago din yung dapat mong itanim, nababago yung kalendaryo ng pagtatanim. Paano mo malalaman yon? Punta kang ATI, makinig ka sa Agri Asenso. Ang daming libre na pagkakataon na ikay matuto. No? It's a matter of masigasig ka. Sabi mo, dapat mapagmasid, magtanong ka, libreng magtanong. Another challenge is, of course, mindset. Pag may tao ka, may bago kang hire, explain mong maigi bakit mo to ginagawa Sa akin, mahalaga yon. Naiintindihan niya yung advokasya. Naiintindihan niya at niyayakap niya yung intensyon ng farm na hindi lang usapin sa salapi Ang farming, it's a social enterprise. So laging nandun yung aspeto ng okay, kikita, pero ang intensyon natin is makabuti sa komunidad, hindi lang para sa atin. So two major things. The attitude of the people that we will hire, the attitude of the people na ini-entice pa lang namin. Kasi syempre, hindi naintindihan, nakasanayang bumili ng mga pagkain na makinis, walang butas. So explain mo yan. Actually, mas maganda nga may butas kasi wala yung in-spray na nakalalason. So these things. But, challenges are there to make us stronger and to make us better. So, lagi kong sinasabi, may problema, pero may solusyon yan. Tayo lang dapat maging creative tayo, mag-isip tayo. Huwag tayong maging negative. Matindi ang krisis, pero okay lang. Malalagpasan natin yan lahat. Alright, well said. And we are pretty much encouraged. Ma'am, salamat ng marami sa inyo. And of course, Ma'am Yet, pasalamatan natin si Ma'am Leia. Yes, maraming salamat, Miss Leia. I really admire yung passion ka, Henry, to not grow but also to share. So maraming salamat, Miss Leia. Thank you. Salamat po. Si Ma'am Leia Strud nakasama natin. Teka muna, bago kami mag-extra ni Ma'am Yet, narito muna ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang farm to table ay konsepto ng direktang pagkuha ng pagkain mula sa bukid papunta sa mesa. Layo nitong masiguro ang sariwa at masustansyang pagkain habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa Pilipinas, maraming ATI learning sites ang nagtatampok ng farm to table practices, kung saan ang mga magsasaka ay hindi lang nagtatanim kundi nagiging katuwang din sa paghahatid ng sariwang ani sa mga komunidad. Bukid to mesa, sariwa't saya, farm to table para sa pamilya. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, Ma'am Yet, it's time for us to eat ng masarap na pagkain galing bukid. Salamat po, Ma'am Yet. Thank you so much again. Meron kayong paanyaya pa rin. Maraming salamat ka, Henry. Yung ating libreng online courses, meron pa rin po. Bisitahin lang ang aming e-learning portal sa www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos at i-follow kami sa aming mga social media sites para sa iba pang katanungan. At topic suggestions, sumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Happy Saturday, everyone! Maraming salamat ka, Henry. Happy weekend! Thank you, Ma'am Yet. Sumayin niyo ng Agri Asenso ngayong Sabadong ito. Salamat po. Sa ngalan po ng ating team, ako po si ka Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, noon. Tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso. This time check is...
dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya.